Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Na yung mga naghahanap sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng baril, kunin aking serbisyo, lagi ko po sinasabi. Yung mga bago pa sa aking YouTube channel, ako po ay wala dyan at ako'y walang shop dyan dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at bago tayo magpatuloy at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Danilo Prudenciado. Okay, si Danilo Prudenciado ay isa nating masugid na subscribers. Ang sabi niya, Idol, paano malaman o ano ang mga palatandaan kung ang isang high pressure, ang isang reload na bala? Ano ang mga sign nito? Sa basyo, salamat po. Okay, dahil pwedeng itanong yan dahil ang sagot dyan ay sa chrono natin malalaman sa velocity. Kung high pressure ba yung bala. Tinatanong niya, baka hindi naman lahat tayo makakapag-afford ng chrono machine. Okay. So, sasagutin din natin niya sa abot ng ating malit na kaalaman. At bago natin niya sagutin, ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating 29,200 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa inyong pag-upload na pag-share ng ating mga videos, pag-like at sa magaganda ninyong comment. Dahil diyan ako ay sinisipagan na ipagpatuloy natin ang ating YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel, para doon sa hindi nakakalam, ay ako po ay isang charity vlogger. Kaya lang po ako gumawa ng ganitong YouTube channel ay para ko masustintuhan yung aking mga estudyante na pinapag-aral at tinutulungan sa pag-aaral ng mga anak na single parent. Actually, dalawa lang yung dati yung ating tinutulungan. Ngayon ginawa ko ng 6 dahil gawa nga sa ating YouTube channel ay bagaman maliit pa ang kita natin, nasa 5,000 pa lang at kulang na kulang talaga, ay ito talaga ay para sa ating mga paggagawa ng charity. Dahil matagal na akong gumagawa ng mga charity works, siyempre kailangan natin ng extra kita, kaya gumawa ako nito. Ang aking pagtuturo ay bonus lamang. At sa halip na gawin kong content yung mga bata, nasa Pilipinas sila, gumawa na lang ako ng YouTube channel. At maraming salamat kay John Sahibert. Please support natin yung YouTube channel ni John Sahibert sapagkat siya yung nagturo sa akin kung paano mag-YouTube, gumawa ng YouTube. Okay, si John Sahibert isa nating senior firearms instructor dito sa Mayadin Shooting Range dito sa aming kumpanya. Okay, at maraming salamat dun sa mga silent viewers, lalo tigit doon sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo po ay nakakatulong sa ating mga estudyante na mga beneficiaries. At maraming salamat din doon sa mga nagpapakulay, doon sa nagpapalipad sa ating mga premier. Kay Boy Omay, thank you very much. Malimit siyang magpalipad sa ating mga premier. At salamat din at thank you doon sa ating mga sponsor. Yung mga nagpapadala naman dito sa ating GCash number. Ayan, GCash number natin yan, yung treasurer ako sa Pilipinas. Anak ko yan. Huwag po kayo magtanong dyan ng mga pinagbibiling baril. At wala po kami pinagbibiling baril. Okay. Shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platoon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors, kay Anthony Banglista ng Pasay, kay Conrado Ilolelio, kay Junard Diaz, at yung ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. Ayan, at maraming salamat sa mga tulong na pinapadala ninyo. At hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Okay, so ayan, at sana marami pa ang tumulong sa ating mga beneficiaries. Okay, at sasagutin na natin yung katanungan ni Danilo Prudenciado. Paano malaman ano mga palatandaan kung ang isang high pressure, ang isang reload na bala, ano ang mga sign nito sa basyo? Unang-una, ang tinatanong niya ay reload. Hindi yung mga factory reload Reload, ibig sabihin yung mga nabibili natin na tayo nagpapareload.
So, kung basyo ang atin titingnan, hindi natin malalaman sa basyo dahil reload, luma na yun eh. Luma na yun. Ngayon, hindi rin natin malalaman kung bumuntis man yun. I'm sure, yung inyong, alimbawa, nag-expand, I'm sure, yung inyong barrel ay maluwag. Kasi kung maganda ang inyong barrel at standard pang sukat ng inyong chamber, eh hindi natin makikita yan dito sa dito sa basyo. So, pero sa aking experience, may alam ako paano ninyo malalaman kung high pressure ang isang bala. Okay, so yan ang ating alamin ngayon. Kagaya nga na sinabi ko, para ninyo malaman na high pressure yung isang bala ay sa chronograph machine malalaman yan. Siyempre, pag pinutok yan, marirecord kung ilang feet per seconds ang velocity niya. So, doon natin talaga malalaman. Siyempre, ang tanong naman ni Danilo Prudenciado ay, paano natin malalaman? Ibig niya sabihin, paano natin malalaman? Ay wala nga tayong chrono machine. Tayo ba lahat ay may chrono machine? So, halimbawa, bumili tayo ng reload na bala. Duda tayo doon sa ating bala na nabili. Parang mahina. O, siyempre, malalaman natin. O, ituturo ko sa inyo sa aking abot na kaalaman. Malalaman ninyo yan sa primer. Pag pinutok, siyempre, ang sabi niya, basyo eh. O, ibig sabihin, naiputok na. So, malalaman ninyo yan sa primer. Ganito ang mangyayari ng high pressure na bala pag primer. Sa primer. Kung makikita ninyo ha. Kumbaga ito ay, kumbaga yung primer niya ay flat na flat. Flat na flat. Kasi ang mga primer ay parang may emboss na ganon. May emboss. May emboss yan. So, pagka ang inyong primer, malinaw ba? Pagka ang inyong primer ay flat na flat, kamukha nito, yan. Kumbaga, flat na flat siya dyan, at hindi naka-emboss na kamukha nito. Ito yung bago ha. Ito yung bago. Kita ninyo yung bago. Itong malaki yung ano niya dito sa gilid, yung pinakabilog niya, parang malaki. Ayan o. Malaki. Pero pag yan ay high pressure, liliit yung circle niya. Liliit yung ano niya sa circle. Ganito ang mangyayari oh. Hindi masyadong ano eh. Kumbaga, basta makikita ninyo yung primer niya ay na flat na flat siya, parang napipi. Kasi yung bago ay yung hindi pa napuputok ay makikita ninyo na yung gilid niya ay, yung bilog ng gilid niya ay malaki yung guhit. Kasi nga, yung kantuhan niya ay paganon. Ganon. So, pag yan ay pinutok na ng high pressure, parang liliit yung ano niya. Parang liliit yung kanyang bilog. Kamukha nito, ito high pressure ha. Ito. At saka yung, ito mas malinaw ito. Ito hindi ito high pressure. Ito. Yan o, hindi siya high pressure. So, makikita ninyo yung primer niya pag ipinutok. At saka yung kanyang tama ng kanyang firing pin ay parang hindi lumalim. Parang hindi lumalim. Pero pagka kasi malakas yung bala, ay kitang-kita mo yung pinagtamaan ng firing pin ay malalim, lumalalim. Okay? So, yun ang nakikita kong palatandaan dyan. Yun lang. Sa labas ng basyo ay, yan ay malalaman natin kung ang ating chamber ay wala na sa standard. Kung hindi na maano yan. Doon natin malalaman yan. So, yun lang ang so far. Dito ko talaga tinitingnan yan sa lawan nga natin.
dito ko talaga tinitingnan yan sa primer. Ito yung hindi high pressure ito. Ito, yan, dito natin lagay. Ito yung hindi high pressure. Kita natin yung tama ng basyo. Yung tama ng pairing pin sa basyo ay hindi gaanong matalas. Samantalang dito sa high pressure ay matalas siya. So makikita ninyo yan sa basyo. Although hindi naman natin talaga malalaman ang record niyan. Basta malalaman, dito natin malalaman. Ang isa pa malalaman din natin yan kung tayo sanay ng pumutok. Kung tayo sanay ng pumutok, siyempre, alam natin ang pakiramdam ng malakas. Kahit hindi sa basyo. Dahil mararamdaman mo naman yun eh. Mararamdaman mo sa recoil ng baril ang malakas at hindi malakas. So kung tayo ay sanay ng lalo kung ang ginagamit natin ay isang klaseng baril lang. Okay? Gumamit kayo ng mga factory load. Mararamdaman ninyo at gumamit din kayo ng reload at ikumpara ninyo sa lakas. Hindi doon sa kasi ang tanong niya sa basyo eh. Kung sa basyo natin titingnan yan, ay luma yung basyo. Baka talagang yung basyo ay defective na. At hindi rin natin malalaman yan kung ang barrel mo mismo ay may defective na. Kung medyo maluwag na yung ano mo, ay talagang lulubo yan. Lulubo. Pero kung maganda ang iyong barrel, kahit pa high pressure yan, hindi yan lulubo. Hindi lulubo ang ano yan. Lumulubo lang ang mga basyo kung may diferensya ang barrel. Kamukha nung mga unsupported. Yung mga unsupported, nagkakameron dito ng ng parang kaunting lubo eh. Yung mga ramp ay mga nasobrahan ng throating. Magkakameron yan dito sa ilalim, parang magkakameron yan dito ng parang bukol na konti dito, unsupported, at yun ay delikado nga. Minsan sasabog yung magbabackfire, yung kaya naggumawa tayo ng video na bakit yung yung magazine niya nahulog at nawasak yung magazine niya. Yun ay ang may diferensya nun ay yung chamber. Okay, so wala sa reload yun. Hindi natin makikita doon dahil kahit anong ibala mo doon, high pressure man o hindi high pressure, ay bubukol din talaga yun dito. So yun, pero ang talagang kung maganda ang iyong barrel, ang iyong chamber, ay dito mo talaga makikita sa primer yun. Kung mahina ba yung bala mo. Okay? Mahina o ano. So yun lang ko. Kung may alam pa kayong ibang pamamaraan para ninyo malaman, so far yung sa aking experience, doon ako tumitingin. Doon ako nagbabase. Kaya ikukumpara ninyo doon sa mga bala na hindi pumutok. Yung mga primer na pumutok. Okay, kung yan ay hindi man flat, kung hindi man na flat, kung hindi parang hindi napipi yung pairing yung primer, hindi man yan high pressure. Kamukha nito. Hindi man high pressure yan, Kumpara mo dito. Okay? So, yun lang ang masagot ko sa inyo. At kung meron pa kayong alam ng kasagutan, ay di i-comment lang ninyo sa ating comment section para malaman din ng iba. Dahil hindi ko naman sinasabi na alam kong lahat. So far, yun lang mga naabot na aking experience. Baka may experience pa rin kayo. At ibahagi din ninyo para malaman din ang ating mga mga ka-trigger. Okay, ito ang inyong Piniperams instructor. Sana may nakuha kayo ng kahit konti lang sa ating maiksing video ngayon. God bless us all. Thank you very much.